Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is plenary inspirations. So, plenary inspirations is the belief that all words of scripture, every part, every line, every phrase are fully inspired by God. The word plenary means complete or full. This means that the whole Bible, not just its moral teaching or spiritual ideas, is God-breathed. Every word in the original manuscripts was superintended by the Holy Spirit, using human authors without error. This doctrine assures us that Bible is trustworthy in all it teaches about God's salvation, history, and life. Scripture isn't just inspired in spots, it's entirely the voice of God. So ayon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ayon po sa katuruan, all scriptures is equal and entirely inspired. So, sinasabi po ito na ang buong banal na kasulatan ay pantay-pantay at lubos na hininga So, ibig sabihin, lahat ng bagay ng Bible from Genesis to Revelations ay inspired ng Diyos. Walang mas mahalaga o mas malabo. Lahat ay mahalaga at galing mismo sa Kanya. Next is, the Bible authority rests on its divine origin. So, ang kapangyarihan ng Biblia ay nakabase sa banal nitong pinagmulan. Hindi ito ordinaryong libro. Ang kapangyarihan ito dahil ang Diyos mismo ang pinagmulan, kaya dapat natin itong sundin at paniwalaan. So, next naman po is, God used human authors without error to communicate His extra will. Exactly. So, ginamit ng Diyos ang mga taong manunulat na walang pagkakamali para ipahayag ang kanyang kalooban. Totoong mga taong nagsulat pero ginabayan sila ng Diyos, kaya ang nais niyang sabihin ay naipahayag ng tama, walang mali, walang kulang. So sa applications naman, submit your morality to God's standard. So isuko mong iyong morality sa magitan ng Diyos, hindi tayo ang nagdidikta kung ano ang tama at mali. Diyos ang ultimate standard, kaya ang values at choices natin dapat nakaayon sa kanyang salita. Next is, confront all lies with God's unchanging truth. So, harapin ang lahat ng kasinungalingan gamit ang katotohanan ng Diyos na hindi nagbabago. Maraming fake news at maraming paniniwala sa mundo, pero ang salita ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago. Iyon ang dapat ng panghawakan at paglaban. And lastly, pursue a goodly life under God's favor and blessing. Ituloy ang isang maka-Diyos na buhay sa ilalim ng kanyang pabunutan. So, ayun lang po, maraming salamat.